Dahil sa'yo, ma'am, natuto ako na mas intindihan yung mga bata sa mas malalim na paraan. Even sub-teacher tayo, alam ko paano tatatak sa kanila yung care natin bilang sub-teacher nila. Hi teachers, hi future LPDs, kumusta, kumusta? So yun nga, grabe naman, nakaka-touch naman ang message ni Ma'am Aki. Yung tipong sa mga simpleng way natin, nung pag-share, mga na-experience natin, mga naiisip natin, mga nararamdaman natin, may mga nai-inspire din tayo. And dahil din sa inyo, kaya ako nagpapatuloy mag-share ng mga na-experience ko, mga nasa isip ko, ganun, fighting. And speaking of sub-teacher, mga nagtatanong nga sa akin ng mga tips and reminders kapag sub-teacher nga or newly hired teacher, ano ba yung mga dapat gawin? Mga tandaan, todo na to, papunta na tayo kay Rupa May. At ayun nga, may mga nagtatanong sa akin, mga nagme-message, paano daw ako nakakapag-adjust? Paano daw ako nakapag-adjust? Ano yung mga ginagawa ko? Yung mga natutunan ko? So, sa una talaga, yung iba culture shock. Iba kasi kapag private, iba ang public, lalo na sa DepEd. So, ano ba yung mga ginawa ko? So, pag-usapan na muna natin yung mga basic. Sabihin, alam naman natin to. Pero maganda na sabihin na natin as a reminder natin. And then, isi-share ko din ano yung mga ginawa ko. Kasi minsan, di ba, yung akala mo simple lang, pero sila yung pinakamahalaga. Sila yung mga mahalagang dapat palang bigyan pansin. So, here are some tips and reminders for newly hired teacher or sub-teachers. Number 1, get to know the school culture. So, kailangan maging familiar tayo sa policy, sa norms, sa tradition, sa culture ng school. Hindi lang yung mismong school, kundi yung mga tao dito. Yung head teacher, stakeholders, teachers, students, and parents. Maganda na magkaroon tayo ng background. So, alam natin kung ano yung mga ayaw nila, mga gusto nila, para madali tayo maka-adapt or makapag-adjust. So, akala mo simple lang, no? Yung magtatrabaho ka lang, focus ka lang sa sarili mo, focus ka lang sa bata. No. Kailangan alam natin paano rin makisama. At bilang isang bagong teacher, hindi lang dahil bago ka, napakahalaga na maging mabait ka, marespeto, marunong makisama, tsaka as a teacher, kailangan humble tayo. Hindi lang sa una, kundi ito talaga yung mga dapat nating ugaliin. Matuto tayong makinig, sumunod. Sabi nga yung mga nakikita mo kung pangit, huwag mo na lang pansinin, huwag ka na lang magsalita, huwag mong gagayahin. Pero pag nakita mong maganda ito, gayahin mo ito, pulutin mo ito. Kasi bilang teacher, lalo na kung bago ka, alam mo yon yung kahit matalino ka, magaling ka, huwag kang magmamagaling. Kasi kahit anong galing natin, we need to respect them, lalo na yung mga experience nila. Kung di ka marunong rumispeto nung ugali ng tao, dapat alam pa rin natin paano sila respetuhin sa posisyon nila. So, hindi lang teachers, co-teachers, head teachers, boss, stakeholders, pati yung mga parents. Alamin din natin ano yung background nila, culture nila, at yung mga students. Ma'am, ask ko lang po, ano po mga paperworks na gagawin ng mga sub-teacher? Magsasub din po kasi ako next week. Hi teachers, hi future LPDs, kumusta, kumusta? Okay, ano ba yung mga paperworks na gagawin ng mga sub-teacher? Lesson plan, or kaya DLL, yung attendance, grading sheet, kung ano yung ginagawa din ng teacher mismo. Kung ano ang trabaho ng pinalitan mo, yun din ang gagawin mo. Depende na lang kung leader siya, or kaya pag master teacher, yung mga iba doon hindi mo gagawin. Pero lahat, ikaw pa rin. So, depende yan sa season ng pagpasok natin. Minsan kasi may mga buwan na medyo chill lang. Walang masyadong mga paperworks na ginagawa. Pero kapag malapit na, patapos na yung klase, andyan na yung mga school forms, minsan ikaw pa rin ang gagawa niyan. Pero yun nga, kung ano yung trabaho ng isasab mo, yun rin po yung gagawin mo. Tulad ngayon, naabutan ko yung paggawa ng test paper ng TOS. Ginawa ko rin po yun. Minsan, yung sa mga grade 2, grade 1, mga nagpapabasa, yung mga assessment, gagawin mo rin yan. So, depende yan sa season natin, sa pagpasok. May panahon kasing chill, merong panahon na marami talagang ginagawa. Okay, dito sa video na ito, i-continue na natin yung part 2 ng mga tips and reminders para sa mga sub-teachers and newly hired teachers. And number 2 is be prepared. Yan, isa itong paperworks na ito. Kailangan handa. Kapag papasok ka sa school, handa ang sarili mo. Anong masasabing ready ka? Of course, meron kang lesson plan. At ang ginawa mong lesson plan, of course, dapat master mo ang ituturo mo. Huwag na huwag kang papasok sa school na hindi mo alam kung anong ituturo mo. Sabi nga, as a teacher, kailangan laging handa. Sabi nga, mas maganda na maging proactive tayo. Huwag na nating hintayin na may mangyari, dun pa lang tayo may gagawin. Ako, paano ako nagiging prepared? Alam nyo ba, minsan yung Sabado, Friday and Saturday ko, tinatapos ko na yung lesson plan and PowerPoint ko. Then, mahilig din akong magsulat ng to-do list ko para hindi ako nalilito. Time management. Para hindi nagugulo yung utak mo, ano yung gagawin mo, ano yung susunod na gagawin mo. Para organize. Number 3, establish authority early. Napakahalaga nito. Alam mo, kahit bago ka, huwag mong ipapakita na parang bago ka lang, wala kang alam.
lalo na sa mga bata, sa mga magulang rin. So here, napakalaga na mag-set na tayo ng clear expectations and regulation and rules. Of course, dito kailangan maging firm tayo pero fair at napakalaga maging consistent tayo sa mga sinabi nating rules and regulation. But of course, hindi lang basta lang authority, yung parang kinakatakutan ka ng bata. Okay lang na may gano'n. At least alam nila paano i-limit yung sarili nila. Alam nila yung boundary. But of course, napakahalaga pa rin na mag-build tayo ng rapport sa kanila. Iparamdam natin na may care tayo sa kanila. Interested tayo sa well-being nila, na may matutunan sila. May pangarap tayo sa kanila. Binibigyan natin sila ng pag-asa. Grabe ma'am, as a newly hired teacher, nakakarinde. Tips po on how to manage classroom management. Hi teachers, hi future apprentices, kumusta? Okay, let's continue our tips and reminders for substitute teachers and newly hired teachers. Okay, let's talk about classroom management. Alam nyo ba, sa totoo lang, nag-iisipan ko talaga kung mag-share talaga ako neto. Kasi alam naman natin na baguhan din po ako. Sub din po ako ngayon. And isang taon na yata akong substitute teacher. Siyempre, alam ko sa sarili ko na may flaws din ako, may mga gaps, may mga pagkakamali din. Siyempre, hindi tayo perfect na pupunta dyan, na papasok sa school. Pero dahil sabi nga ng iba, nai-inspire sila, nakikita nila paano ko i-handle, paano ako magturo, nakikita ata ng iba na masaya ako sa ginagawa ko. Kaya yung iba nagtatanong talaga sa akin ng mga tips and reminders, paano ko ba nasusurvive? Paano ko ba napapakita na nag-e-enjoy ako? Pero sa totoo lang, nakaka-stress din po. Nakakapagod, yun yung totoo. Pero iba, yung fulfillment, satisfaction, o ano pa man, yung joy, yung happiness, kapag may mga batang natututo sa'yo, may mga batang nai-inspire. Okay, so let's talk about classroom management na muna. And that is number 4. Kasama yan sa mga tips and reminders. Ito yung sinasabi ko sa inyo na parang ang simple lang, pero ito yung pinakamahalaga. Kasi kahit anong galing mong teacher, kahit ano yung prepare mo, kahit gaano kaganda, kagaling yung PowerPoint mo or yung mga visual aids mo, kung yung mga bata ay magugulo, useless. Masasayang lahat ng pinaghandaan mo, masasayang yung kagalingan mo. So napakahalaga ng classroom management. Lalo na kapag magulo yan. Paano pa kaya pag nasa lower section? Kahit sabihin kasi nating hetero, alam at alam natin may mga lower section pa rin talaga na nagsasama yung karamihan. At alam nyo ba na maraming nagsasabi, may mga nagsasabi na eto yung medyo problema, medyo napapansin sa mga baguhang teacher, kulang pagdating sa classroom management. Hindi ganun kagaling. Hindi nila lahat, pero some nahihirapan when it comes to classroom management. So napakahalaga na may mga strategies tayo paano natin ma-maintain yung kaayusan. And depende yan sa atin teachers, kung anong klase kang teacher. Alam nyo ba, walang masama kung maging masungit na teacher. So, ididepende natin yan sa mga bata. Yes, kasi may mga bata na mapang-abuso. Kapag mabait, akala nila nakikipagbiruan ka lang. So, ihiwalay natin yung personal and professional. And dito nga, sa classroom management, kailangan may mga effective routine tayo na ginagawa. Sabi ko nga as a teacher, kailangan magpakita ka na may authority ka. Na kailangan respetuhin ka nila. At paano mo makukuha yon? Dahil ako, slight, naging problem ko rin to. Lalo na nung nasa lower section ako. Na-handle ko sila, manageable sila. Pero pag minsan, dahil nga nagsama-sama yung mga sobrang babait, nawawala. Lalo na kasi advisor ako. Kaya napakalaga bilang advisor, marami tayong mga pinagagawa na maging busy sila sa mga bagay na yun para ma-minimize yung mga disruptions. Pero yun nga, kailangan maging firm tayo, maging consistent tayo sa mga rules and regulation natin. Pag sinabi natin, sinabi natin. Ako hindi sa sabi sa akin ng mga ibang teacher, kahit baguhan daw ako, gusto nila paano ako mag-manage ng classroom. Kasi yung mga bata, tahimik sa akin. Pero pag may time, syempre masaya, tatawanan. Pero kapag nagtuturo ako, alam nila paano tumahimik, pero nagpa-participate. Bago ako pumasok sa isang room, kailangan tahimik na sila. Hindi ako papasok sa loob ng classroom hanggat maingay sila. Kasi pinakaayaw ko talaga maingay at magulo. Ayaw ko nang may tumatayo. And gusto ko lahat nagpa-participate. Ang pinakasagot talaga paano mo i-manage yung mga bata, nasa yan. Paano mo dalhin yung sarili mo. Paano mo makukuha ang attention nila. So ngayon, i-share ko sa inyo, dahil tapos na yung pagsasab ko, may another grade level ako na i-handle. And magiging advisor ulit ako. So gumawa na talaga ako ng mga routine. Morning routine, during recess, afternoon, pauwi. Para maiwasan yung gulo, ingat. May kanya-kanya akong pagagawang activity. May time na magbabasa sila, magmamat, writing, and manonood ng mga kwentong pambata, which is may matututunan sila.
So, gagawa tayo ng mga iba't ibang activity na may pagkakabisihan sila para walang magulo. Kasi sa akin talaga, pinakabawal, maingay, tumatayo, umaalis sa pwesto. And dapat talaga alam natin paano natin kukunin yung attention ng mga bata. Okay lang magsungit. Magsungit tayo in a good way, pero during our discussion, they are comfortable na mag-participate, na mag-recite sa atin. During discussion, pwede din tayong gumamit ng mga reinforcement, mga reward, like that. Pwede din tayong gumamit ng punishment para sa mga bata naman yon. Walang masamang magdisiplina, lalo na pinapahalagan natin sila, may care tayo sa kanila. Basta ulitin ko, pagdating sa rules and regulation mo, maging firm ka but fair and be consistent. Ano po dapat gawin para maging sub-teacher po? Hi teacher, sub-teacher updates, kumusta? Okay, una po sa lahat, kailangan LET passer or licensed professional teacher. Then, kailangan RQA passer. Ibig sabihin nun, nagparang. Yung ibig sabihin nun, nagparang po, yan yung kapag hiring sa DepEd. Magpapasa tayo ng mga requirements and then may mga gagawin tayo para makapasok po or makapasa nga doon sa RQA. May mga iba naman na kahit hindi RQA passer, kahit hindi nagparang, pwede po silang magsa. Kung may mga kilala kang teacher na pwedeng mag-recommend sa'yo. Pwedeng teacher or principal or kaya AO. Pwede yung mga ganon. And then yun, pwede kang mag-sub nun, basta complete yung mga requirements nyo po. And now, let's continue our part 4 ng ating tips and reminders para sa mga newly hired teacher or substitute teacher. So again, hindi po ako perfect. Ako'y tinanong nyo lang, kaya binibigyan ko kayo ng mga alam ko, ng mga pwede kong i-share, mga natutunan ko. So number 5 is adaptability is the key. Kailangan, as a teacher, kailangan maging ready tayo sa pag-adjust ng mga teaching strategies natin kapag tayo ay nagtuturo sa mga ginagawa natin, sa mga trabaho natin. Kailangan flexible tayo. Alam natin paano sumaba. Mahirap kapag ikaw ay nahuhuli. Sinasabi ko rin sa sarili ko yan. Alam niyo ba kasi nung college ako, talaga gusto ko lagi nauuna ako. May pagka-perfectionist talaga ako, aminado ako doon. Pero nung unti-unti, medyo nababago yung pag-uugali ko. Pero syempre, of course, huwag tayo yung maging cause of delay, no? Kaya mas maganda, kakasabay tayo. Kapag hindi alam, matutong magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Alam mo, mas nakakaya kung mali-mali yung ginagawa mo. Mas nakakaya kung ikaw yung maging dahilan na mali ang ginagawa nyo. Okay lang kung sabihin nilang makulit ka, ang dami mong tanong, at least nag-guide ka nila. At the end naman, later on, marirealize nila na nakakatulong sila sa'yo at nakikita nila paano ka dedicated sa trabaho mo. And remember, hindi ka dedicated or hindi mo ginagawa yung work mo, yung binibigay yung best mo to please other people. But, nasa'yo kung gusto mong ganun. Pero lagi mong tandaan, para sa sarili mo, para sa mga bata, at para kay God. Para hindi ka ma-burnout or parang ma-stress. Mas maganda kasi na masaya tayo sa ginagawa natin. And yung mga bagay-bagay na yan, take it bilang positive na may natututunan tayo. Kailangan talaga positive. Hindi tayo mareklamo. Tinitignan natin yan. Yes, gagawin ko to kasi may matututunan ako. Para sa akin to, pabebe na naman. Okay, number 6 na tayo. Ito yung sinasabi ko, communicate effectively. Ayan, matuto tayo magtanong. Walang nakakayang magtanong. And dapat, kailangan humble tayo, mabait tayo, marespeto tayo. Tayo na lang nakikisuyo. Matuto tayo maghintay. At marunong tayong dapat magpasalamat. So, let's keep open communication sa ating mga colleagues, sa mga katrabaho natin, pati sa mga parents, pati sa mga bata. Napakahalaga talaga sa parents din. Kailangan nakikipag-communicate tayo. So, partnership yan para sa mga bata, para masuportahan natin sila. And isa pa, when it comes naman sa mga bata, pagdating sa pagbibigay ng instruction, ako, patahimikin mo muna ang mga yan. So, kailangan maging clear and concise ang pagbibigay natin ng instruction sa mga bata para hindi ulit-ulit, teacher, ano po yun? And number 7 is stay organized. Napakahalaga nito para hindi gulo-gulo yung mga gamit mo, hindi ka nalilito kung ano yung mga dapat gawin. Lalo na sa mga kapapelan, nako. Syempre, ito din yung nagre-reflect sa'yo kung ano yung mga itsura ng gamit mo. So, keep your materials and your classroom organized. Syempre, makaka-help to na ma-reduce ang stress mo at mas makakapag-focus ka sa trabaho mo. Isa pa, paano ka magiging organized? Mag-record ka na, kung mas maganda, mas maaga. Huwag kalimutan ang attendance, yung pagno-notes. Ayan, para organize. Hello po, ma'am. Mag-start na po ako bukas mag-sub. Any tips sa first day? Thank you. Hi, teachers. Hi, future LPDs. Kumusta? Ayan, sabi ko na eh. Ako yung pinaka-late mag-reply. So, yun nga. Let's continue our tips and reminders for substitute teacher and newly hired teachers. Ay, nako. Medyo natamaan ako dito sa next part na ito. So, part 5 na tayo. I think last na to. So, ang number 8 talaga natin ay be professional. Unang-una sa lahat, dress appropriately. Alam nyo, hindi ko naman kailangan talaga mag-excuse, mag-reason out, or mag-explain. Tama?
Kasi kung mali ako, mali ako. Tatanggapin ko yon. Pasensya na po. Pero doon sa mga nagsasabi na asan daw yung clothing allowance? Ayan, kapag substitute teacher po, wala pa pong clothing allowance. Kaya wala pa po kaming pantahi ng uniform. And hindi din po kami obligado na magsuot na po ng uniform ng DepEd. Pero yun nga, napansin ko na pwede naman daw pala magsuot ng uniform ng DepEd. Kaso nga, hindi naman po ako bumili. Last year, meron akong tela. Bumili ako kasi akala ko nga, akin na yung item. Pero alam niyo naman yung story doon. Kaya hindi ko pinatuloy na ipatahi. So yun nga, yung mama ko, may uniform siya na bago. Kaso hindi niya pa ganun kasya. Medyo masikip sa kanya, kaya sabi niya, pwede ko naman daw hihiramin ko. Kaso pantaas lang po yun, yung top lang. So wala po ako yung pambaba. So ang mali ko, akala ko okay lang na kahit black pants or any pant, pwede. So yun nga, sabi nga ng iba na hindi appropriate or hindi proper uniform yon. Tapos yung palda, oo, medyo napaiksi nga. Nung una kasi binili ko siya, medyo payat pa ako, kaya kaya pa talagang asin mababa. Ba, stretchable. Nai-stretch siya. Kaso nagkataon nga, nung nagvi-video ako, tumaas na siya. Tapos yung angle ng camera, kaya mas mukhang maikli. And totoo naman, habang naglalakad talaga ako, binababa ko siya, naaabot talaga yung malapit na talaga sa tuhod ko. And don't worry, naka-stocking naman po ako, no? Pero kung mali ulit yun, patawad po. Kasi pagkakaalam ko, pwede naman po mag-skirt. Kaso yun nga lang, siguro napaikli sa tingin ninyo dun sa angle ng camera at medyo maikli nga. Pero hindi naman sobrang ikli yun. Kasi may mga nagpansin pa sa akin na okay naman yung suot ko. Wala namang nagbawal. O siguro may magbawal man, siguro nahiya na lang. Pero yun nga, kahit naman ako, hindi ko na inulit yun. Kasi nga ako rin naiilang na binababa ko lagi yung palda. And thank you po dun sa concern ninyo. So, it's a lesson learned. Lalo na hindi ko naman akalain na dumadami na pala yung viewers ko, yung mga nagpa-follow sa akin. Hindi ko akalain talaga na kakalat na yung video. As yung pants din nga, na hindi black pants, yung naka-sandals. So, alam ko na hindi na kailangan mag-reason out kung mali na nga. Pero pwede bang i-share ko? What if umuulan? What if may sugat? What if pilay pala ako? 'Di ba? Wala lang, SKL. Pero yun, it's a lesson learned. Nagpapasalamat ako sa mga concern ninyo. I will take it positively. Kasi gusto ko tignan yung mga bagay na kahit negative, yung nagpupuna tayo ng mga mali. Pero kukunin ko ito bilang aral. And yun, maraming salamat po sa concern ninyo. And kahit ayaw ko pang nagpatahi na ako kasi nahihirapan din po talaga ako mag-isip ng mga susuotin. Mas marami din nagsasabi, ba't parang ang luwag ng uniform ko? Hindi po kasi talaga sa akin yun. So yun, kasama yun sa pagiging professional teachers, wear proper uniform. Lalo na kung mahilig ka mag-video. O kung may nakikita na tayong mali sa iba, wag na natin gayahin. Next, kasama dun sa be professional, arrive on time. Napakahalaga na maaga rin tayong pumapasok. So, para aware tayo sa mga nangyayari sa paligid natin, may mga nare-ready pa tayo na mas maaga. So, maging example tayo sa mga estudyante natin, maging good role model nga tayo. And of course, maintain positive attitude. And of course, show enthusiasm sa pagtuturo. Number 9, reflect and improve. So, yan, yung mga bagay-bagay na yan. Pag, eto, mali ako dito. Kailangan mas galingan ko pa, ayusin ko pa. Ayan. So, nagkakaroon ako ng reflection every day. Iniisip ko ano yung mga kailangan kong i-improve. Tandaan nyo, lagi tayong maglagay ng space for learning. Hindi tayo pumasok dyan na magaling na tayo, perfect na tayo. Sabi nga, pag may ginagawa daw tayo, isipin lagi natin na first time natin to. Ayan. Para willing tayong may matutunan lagi. So, magkaroon tayo ng self-assessment para maging better teacher tayo. And best para sa mga estudyante natin. Ako, minsan ginagawa ko, pag bago ako umalis sa isang school, or matatapos na yung work ko, kaya pag may nakikita ko, nag-a-ask ako sa mga mentors, sa mga katrabaho ko, ng mga advice, ano yung mga ginagawa rin nila, sa mga pagtuturo nila. Kaya humihingi rin ako ng tips sa kanila, ng mga advice and reminders, ano yung mga dapat gawin. So yun, isa yun sa mga nag-enjoy din ako. May mga natutunan din ako. Tsaka isa talaga sa pinasasalamatan ko. Sa lahat ng mga napuntahan ko, grabe, sobrang babait ng mga teachers. Tsaka may mga natututunan talaga ako sa kanila. And grabe, sobrang ginaguide din ako. Lalo na dito sa school kung saan ako nagtuturo. Sobrang pasasalamat ko. Marami sila na teacher na gumagabay talaga sa akin. Yung iniintindi nila ako at ginagabayan. Grabe. Kaya thank you Lord din talaga. Iba rin kasi kapag mabait po talaga. Tsaka dapat marunong talaga makisama. Pero sa totoo lang, alam nyo ba, mahihain po talaga ako. May pagka-introvert po talaga ako. Dito lang ako madaldal sa inyo. Kasi syempre camera lang kasama ko dito. And of course, yung panghuli, finally, take care of yourself. Yes, teacher ka. Pero hindi yung buong buhay mo, buong araw mo, teacher ka. Kailangan may panahon, may oras ka rin para sa sarili mo.
Sabi nga, yung teacher, pwedeng palitan yan. Kapag nagkasakit ka, pwede kang palitan. Kaya ayus-ayusin mo ang desisyon mo sa buhay mo. Self-care. Kapag nai-stress ka, relax. Itigil mo. Time management. Ingatan mo ang sarili mo, hindi ako nakikipagbiruan. Yung stress sa school, kapag umalis ka, iwan mo doon. Tsaka, huwag nating tignang stress, nakakapagod talaga, lalo na pag nagbabantay ng mga bata or hindi mga nakikinig, masakit sa ulo, masakit sa damdamin, lalo na pag you're giving your best to teach them, pero sila, they are not willing, medyo masakit talaga. Pero samahan natin ng prayer, walang imposible. Akong ginagawa ko talaga, bago ako pumasok, pinagpipray ko, lalo na pag may assignment akong bata, may gusto akong matuto siya, yung mga bata, gusto ko makinig sila sa akin, talagang pinagpipray ko, yun yung pinakamahalaga talaga. Prayer. You're doing it, nandyan ka sa teaching field na yan, not because of the money, not because of the salary. Alam naman natin hindi naman ganun talaga kataas. Yung mga iba pang trabaho na mas mabilis, yung kitaan. That's why I'm very proud of you na andyan tayo kasi gusto nating magturo sa mga bata. Ano mo yun? May kanya-kanya tayong purpose, aminin mo. Yung hindi mo na-experience nung elementary ka, gusto mong pa-experience sa mga bata. Masaya ako na pinili ko itong teaching field na ito. Dati hindi ko alam ano yung pangarap ko. Parang pangarap ko lang mag-please ng tao. Hindi ko talaga alam ano yung gusto ko. And ito yung masasabi ko, calling ko siya. And dito, parang nagagamot niya din yung inner child ko. Nung elementary ako, kasi hindi ko as in mga na-experience talaga yung lahat-lahat. Yung mga nakikita ko mga bata na na-experience, yung mga na-experience ko, like bullying, yung parang na-outcast, hindi nabibigyan ng pansin. So ako yun yung ano ko as a teacher. Gusto ko pantay-pantay. Alam ko magaling ka. Ilabas mo yan, huwag kang mahiya. Tulungan nating makilala yung sarili nila. I-improve yung sarili nila. Makilala nila yung sarili nila. Malabas nila yung talent nila. At higit sa lahat, magawa nila, malaman nila kung anong purpose nila sa buhay. And yun, sila mawawalan ng pag-asa dahil walang imposible. So yun, dito nagtatapos ang ating tips and reminders. Finally, natapos din. And that would be all. Thank you po.